Good evening po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay sa akin upang ibahagi sa inyo ang mga mensahe sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Tunay na napakabuti po ninyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Lord, na mo upang muli ay makapagbahagi ng mensahe ng buhay. Nawa, Lord, yung mga lahat ng mapag-aaralan namin sa gabing ito ay tumimo po sa aming mga puso't isipan na kami ay maging mabuting mga anak mo, Panginoon, na gagawin namin, Panginoon, yung kung ano ang nais mo po para sa amin. Maraming salamat, Lord. Be with us throughout this study. Samahan niyo po kami, Lord. Maraming salamat po, Lord. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ngayon po ay pag-aaralan natin ang makikita po ito sa Matthew 6 verses 1 up to 13. Okay. Ang sabi po dito, at kapag nananalangin kayo ay huwag tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng palihim. Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito nga kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kakailanganin namin sa araw-araw na ito at patawarin kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihaharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo nyo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ayan po. Okay po, saglit lang po. Sinasabi po dito sa atin yung paano tayo mananalangin. Meron lang pong 3 points na nais kong i-share sa inyo. At ito ay 3 S. Ang unang S, ayon po sa Mateo 6:5 to 13, number 1, pray sincerely. Sabi dito, at kapag mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. When we pray sincerely, mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos ng buong tapat, walang pagkukunwari at buong kababaang loob. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sincere? Ang ibig pong sabihin nito ay taos-puso. Taos-puso tayong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Sincere pagiging tapat, totoo at hindi mapagpanggap, walang halong pagkukunwari. Lumapit tayo sa Diyos ng may katapatan sa ating puso, tunay at totoo, hindi peke, ibig pong sabihin taimtim. Ang sabi ng Diyos ay huwag tayong tumulad sa mga taong mapagpaimbabaw. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito ay nangangahulugan na mapagkunwari o hypocrite sa Ingles.
Ito yung mga tumutukoy sa mga tao sa sinasabi nila na yung ginagawa nila at yung sinasabi nila magkaiba. Nagpapanggap sila na mabuti o religious. Subalit, kabaligtaran ng ipinapakita ng kanilang mga tunay na kilos. Sa salitang Griego, ito ay nagmula na ang kahulugan nito ay aktor o isang taong may suot na maskara. Mapagbalat kayo, doble cara, o taong puno lamang ng salita, puro lamang salita, kulang sa gawa. Sila daw yung mga tao na mahilig manalangin ng patayo sa mga sinagoga. Puro salita lamang, madaling mangungusap ng tama ngunit hindi naman kayang isabuhay. Nagpapanggap sila, nais nilang magpakita ng kabutihan para lamang pupurihin sila ng ibang tao. Mapanlin lang at itinatago ang tunay na masamang ugali sa likod ng magandang imahe. Yan po ang katangian ng isang taong mapagpaimbabaw. Ang sabi ni Lord, huwag natin silang tutularan. Okay po? So, number 1, pray sincerely or pray with sincerity. Ang pangalawa naman po, pray secretly. Sabi dito sa verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng mabubuting ginagawa mo ng lihim. When we shut the door, it means it's between only you and God. You and God alone. Nakatagos sa kaalaman ng iba, lingid sa iba, o nakukubli. Ganito tayo nais ng Panginoon na lumapit sa Kanya, yung walang pagkukunwari. Because when we do things like this, like praying secretly, or we do things in secret, He will reward us openly. The Lord will be the one to recompense us, to award us in public, because He sees the intentions of our hearts. Kapag sasaliksikin natin siya at makikipagniig tayo sa Kanya, na tayo lang dala ang ating mga sarili sa isang lugar kung saan kahit di natin siya nakikita, dito lumalabas yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung paniniwala natin sa Kanya, at yun ang nais ng Diyos na maranasan natin, ang tunay na pananalig. At gagantimpalaan niya tayo. Sabi nga, di ba? Gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So let the Lord move in us. Hayaan natin siya na malayang kumilos sa atin. Kagaya ng paggawa ng kabutihan ng palihim, na sabi nga sa Mateo 6:3, teach people to do good deeds and give to the poor in secret, rather than showing off for praise. Ano ang totoong motibo natin? What is the true motive? Give help to others, not to get attention. Ano po? Pure kindness. Do good acts so quietly that even you barely notice them. Wala pong pride, walang ego, avoid ego when you share your wealth. Sabi, let not your right hand know what the left hand is doing. Diba? Sabi, huwag mong ipapaalam sa kanan mong kamay kung ano ang ginagawa ng kaliwa. Kasi si Lord ang nakakakita ng lahat. Kaya, ire-reward tayo openly ni God. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan na ng malakas na tinig o ng mga audience. Ito ay ibinibigay or pagbibigay ng tahimik. So, yan po, number 2, pray secretly. Ano po yung ulit yung number 1? Pray with sincerity. Tungo naman po tayo sa verse 7. Pangatlo pong S. Pray with simplicity. Sa panalangin, sabi dito sa verse 7, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang mga salita. Huwag niyo silang tutularan sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago niyo pa man hilingin ito sa Kanya.
So pray with simplicity. It doesn't have to be repetition, di kailangang mabulaklak na salita. Ano ba talaga ang gusto ni Lord? It's about you coming with simplicity. It's not the many words. Hindi yung mga minimemorize na words, kagaya nga po sa ibang mga religion na paulit-ulit po yung mga dasal nila. It's the God who will answer us. It is all about the God who will answer us. It's about us, not about what we say. So, we have to persevere in prayer. What does it mean to persevere? It means to keep on trying and not give up, even when things are hard or take a long time. It is a positive action showing steady effort and a strong will to reach a goal despite problems or setbacks. It is to persist, continue, endure, and keep going. The Lord knows what we need, what we want, what we ask for even before we begin to ask Him for it. Alam na ng Panginoon kung ano ang ating kailangan bago pa man natin ito hilingin sa Kanya, dahil Siya ay Diyos na all-knowing. Hindi ito paramihan lang sasabihin sa Diyos, hindi ito competition about sino yung mas maraming sinabi, ano yung mas madaming prayer. Hindi po. Ito po ay tungkol sa kung sino Siya sa ating buhay. Kung sinasabi natin na Siya ang Diyos ng ating buhay, di ba dapat may tiwala tayo sa Kanya? Na napakabuti at Siya ang nakababatid ng higit na mabuti para sa atin. We must listen intently, meaning to do something with great focus or tight concentration or close attention, fixing all our energy on one thing, which is listening to God. Remember, it is about the God who will answer us. It's all about Him. So yan po yung tatlong S na dapat natin laging tatandaan. Una, pray sincerely or pray with sincerity. Number 2, pray in secret. And number 3, pray with simplicity. At sa huli nga po, itinuro sa atin, may model prayer po tayo. Sabi, this is how you should pray. Yung pong Our Father. Diba? Meron po tayong pamantayan. Yung natatandaan niyo po ba yung ACTS? A-C-T-S, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Una, A, we adore God. We have to praise God for who He is. C, confession. We have to admit the wrongdoings and ask God for forgiveness for our past mistakes. Number 3, giving. We express gratitude for specific blessings and provision and actions in our lives. At panghuli, yung supplication. Dito natin binabanggit sa Panginoon, we humbly ask God for our personal needs, help or guidance for self and others. Prayer helps us to develop a relationship with God. Sa pamamagitan ng panalangin, magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos. Prayer helps you to gain understanding of God's loving nature. Tinutulungan tayong para maintindihan ang mapagmahal na karakter ng Diyos. Prayer provides answer. Nagbibigay katugunan sa ating mga tanong tungkol sa Diyos. Prayer helps you find direction in your life. Tinutulungan tayong makahanap ng direksyon sa buhay natin. Prayer gives you strength to avoid temptation. Pinalalakas tayo upang maiwasan natin ng tukso. Prayer aligns your will with God's will. Prayer can work in miracles. Let us invite the Holy Spirit to come into our lives to help us become more and more like Jesus, mga kapatid. At sana po ay may natutunan tayo sa maikling pag-aaral tungkol sa panalangin. Maraming salamat po. Tayo pong muli ay manalangin. Lord, tunay na nagpapasalamat po kami sa time na ito na binigay ninyo para kami po ay muling makapag-aral. Thank you, Lord, for all the knowledge and wisdom that you have imparted to us. Thank you, Lord, for speaking to us. Lord, I pray na lahat po ng naririto na nakikiisa sa pag-aaral na ito, Panginoon, ay magkaroon po, Panginoon, ng hunger
to pray. Hunger, Lord, to pray even more na when things are hard to understand, Panginoon, sa'yo lamang kami lumalapit, Panginoon. Truly, O God, na ikaw lamang ang masasandigan namin, mahihinga namin ng tulong. Tunay, Lord, na ikaw ay Diyos. Diyos na aming mahihinga ng tulong in times of need. So Lord, we thank you and we praise you for all the blessings. We thank you and we praise you for all the good things you have done to us. Continue, Lord, to inspire us, to motivate us, and to lead us to pray even more. Pray even more, Panginoon. Maraming salamat po. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you po mga kapatid, at magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Thank you.